Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2386, Paramita. Madilim ang gabi. Isang hakbang at isa ay maaaring mamatay anumang oras. Mabagal na naglalakad si Linfang. Unti-unti siyang lumapit sa hangganan at tuluyang nakarating. Ang gabi ay tahimik at nakakatakot. Ang lugar ay napakalaki bagaman, at ang ilang mga tao ay maaaring nakikipag-away sa malayo, ngunit hindi niya maramdaman ang kanilang presensya. Nakakagulat, may mga taong nagtayo ng mga kampo dito. Iniisip ko kung may mga bitag din. Pagmamasid niya, tumitingin sa paligid. Maraming mga tolda. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya ang isang bulubundukin. Ito ay isang maburol na lugar, mayroong maraming mga lugar upang itago. Kahit na si Linfang ay may magandang kakayahan sa pagtatago, hindi siya nagtago, dahil gusto niyang makita siya ng mga tao, gusto niyang lumaban. Gusto niyang maniwala ang mga tao na siya ay biktima, at sa ganoong paraan, makakahanap siya ng sarili niyang biktima. Kahit na ang pagtatago at pagpatay ng mga tao nang hindi napapansin ay mas ligtas, ito ay tumagal din ng masyadong maraming oras. Ayaw ni Linfang na manatili sa lugar na ito ng daan-daang taon o higit pa tulad ng mga taong nakilala niya. Hindi man lang niya inisip ang ganoong pangyayari. Gusto ni Linfang na makakuha ng mga puntos sa lalong madaling panahon at mahanap ang mga labi ng kasaysayan. Ngunit kahit na hindi nagtago si Linfang, walang umatake sa kanya. Ang unang dahilan ay ang lugar ay napakalawak, kaya ang mga tao ay nagtatago kung saan-saan. Ang pangalawang dahilan ay kapag nagkaroon ng away, maraming sintang lumabas. Kaya, bago sumiklab ang isang aktwal na labanan, walang sino man ang handang magpakita ng kanilang sarili, maliban kung sigurado silang mapapatay nila ang kanilang kalaban sa isang welga, tulad ng Trigay na naisip na makakapatay siya ng 2 tao ng sabay-sabay. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa buwan, nakita ang isang itim na anino doon. Tumatakbo ang isang cultivator, may hinahabol siya. Pagkatapos noon, nakita ni Linfang ang ilang cultivator sa likuran niya, na tumatawid sa kalangitan. Si Linfang ay biglang naging isang sinag ng liwanag at nawala mula roon. Pagkaalis ni Linfang, may gumalaw sa lupa kung saan siya nakatayo ilang segundo bago. Isang ilusyon sa lupa ang lumitaw. May lalaking nakahandusay ngayon sa lupa. Galit niyang tiningnan si Linfang. Handang-handa na siya sa pag-atake, at ngayon ay nabigo ang kanyang plano. Maswerte ka, malamig na bulong ng Saint, at muli siyang sumanib sa lupa. Gaano kabilis. Mabilis na nagpatuloy si Linfang sa paglipad. Napagtanto niya na ang mga kaaway na ito ay napakabilis. Naabutan niya at napansin niyang nakasuot ng itim na damit ang nasa harapan kaya naman mahirap siyang makita sa gabi. Kung hindi siya silhwete ng buwan, hindi siya mapapansin ni Linfang. Ang mga humahabol sa kanya ay may itim na pakpak at kasing bilis ng kidlat. Papalapit sila ng palapit sa nasa harapan. Sa wakas, huminto ang nakatakas sa tuktok ng bundok. Walang mapagtataguan doon, kaya walang makaatake ng biglaan. Tumingon siya at malamig na tumingin sa mga humahabol sa kanya. Siya iyon. Si Linfang ay namangha. Siya na naman. Ang nakatakas ay si Chu Chunkyu. Noon, nakapunta na siya sa Supreme Ancient Pit of Hell at nakalabas siyang buhay kahit papaano. Pagkatapos ay nakita siya ni Linfang sa canonization area. Doon, narating ni Chu Chunkyu, Saint Emperor Freeze, at Linfang ang canonization mountain. Pagkatapos nito, umili sila ng iba't ibang landas. Nagpa siya si Saint Emperor Freeze na ilapat ang mga alituntunin ng kalikasan sa kanyang sariling katawan upang bumalik sa pinagmulan, at pagkatapos ay naging isang saint. Nagpa siya si Chu Chunkyu na lumaban sa daw. Hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ng kalangitan, ngunit naging isang saint rin siya. Nagpatuloy si Linfang sa kanyang God Path. Naglagay siya ng distansya sa pagitan ng Celestial Dao ng labas ng mundo at ng kanyang sariling buhay. Lumipas ang mahabang panahon, at si Linfang ay napunta sa makadiyos na libingan sa pamamagitan ng pagsunod kay Kyongyu. Ngayon ay narito rin si Chu Chunkyu. Balak ba ni Chu Chunkyu na pumunta sa lahat ng ipinagbabawal na teritoryo? Nakapunta na siya sa ipinagbabawal na teritoryo ng Ganjin's Time, pagkatapos ay sa Supreme Ancient Pit of Hell, at ngayon siya ay nasa Godly Grave. Biglang lumingon si Chu Chunkyu at tumingin kay Linfang. Siya ay tumingin masama at nakakatakot, tulad ng isang demonyo warlord. Napagpasyahan niyang labagin ang kalooban ng langit na maging isang saint, kaya talagang nakakatakot siya. Hulaan ni Linfang na nakilala siya ni Chu Chunkyu mula sa hitsura ng kanyang mga mata. Ano ba ang tinatawag niya? Napakahiwagan niya, naisip ni Linfang. Siya ay naging mufang, ngunit nakikilala pa rin siya ni Chu Chunkyu. Gayunpaman, tumingin muli si Chu Chunkyu sa mga humahabol sa kanya at sinabing, Celestial Rock Clan, gusto ko ang iyong wheels. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip ng ibuka ng mga saint na nasa harapan niya ang kanilang mga pakpak. Ang kanilang mga pakpak ay kasing talas ng mga espada at naglalaman ng Celestial Dao. Biglang kumislap ang mga ilaw at sumanib sa Celestial Dao. Naunawaan ng mga saint ang bilis ng Dao. Ang kanilang bilis ay hindi kapanipaniwala, ang kanilang mga pag-atake ay walang awa. Matapos makapasok sa Sheng Layer, naunawaan na nila ang Celestial Dao at ang bilis nilang Dao ay naging Speed Celestial Dao, naabot na nito ang rurok ng pagiging perpekto. Mabilis silang kumilos nang hindi nakikita.
Isang nakakatakot na tunog ang kumalat sa hangin, na para bang ang napakatalim na enerhiya ay sumasakit kay Chu Chunkyu. Gayunpaman, ang kanyang mga damit lamang ang nagkapira-piraso. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakita si Chu Chunkyu na nakatayo sa hangin, tulad ng isang warlord na hinamak ang buong mundo. Maaaring masira ng Celestial Rock ang kapaligiran. Malamig na sabi ni Chu Chunkyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng nakakatakot na paputok na layunin. Ang kanyang Celestial daw ay nagwalas at dinala ang lahat, bago naging isang puyo ng tubig. Mas maraming ilaw ang kumikislap, ang Celestial Rocks ay maaaring pumutok ng hangin, ngunit hindi iyon sapat laban kay Chu Chunkyu. Galit na galit siyang sumigaw. Lumabas ka, maaaring sirain ng kanyang mga enerhiya ang Celestial daw. Isang Celestial Rock ang lumitaw, na sumisigaw ng galit. Ang kalooban ni Chu Chunkyu ay tumagos sa kanyang ikatlong mata. Isang puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid ng kanyang kamay, at hinihigop niya ang kanyang kaaway. Magulong Celestial daw. Kumunat ang noo ni Linfang. Ang Saint ay naging Celestial Rock at gumamit ng teleportation technique, nagtago sa Celestial daw. Gayunpaman, maaaring gawing magulo ni Chu Chunkyu ang Celestial daw at naabsorb siya pagkatapos niyang mawalan ng kontrol. Ang pagsalungat sa kalooban ng langit na maging isang Saint ay lubhang komplikado, ngunit nagawa ito ni Chu Chunkyu. Ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga, mas dakila pa sa mga cultivator na bumalik sa pinanggalingan sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Celestial daw. Sa parehong antas ng paglilinang, siya ay mas malakas. Mamatay. Nagsanib kamay ang iba. Gayunpaman, ang hangarin ni Chu Chunkyu ay masyadong malakas at maaaring tanggayan ang lahat. Ang kanyang sigla at paghahangad ay sumasabog. Sa wakas, naabsorb niya silang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos noon, tumingin si Chu Chunkyu kay Linfang, tumingin din si Linfang sa kanya. Lumipat si Linfang patungo kay Chu Chunkyu, ngunit napaatras si Chu Chunkyu at tumingin lang sa kanya. Chu Chunkyu, matagal na naming sinusubukan na magkaroon ng tamang laban, bakit iiwasan? Sumigaw si Linfang ng napakalakas. Hindi ito ang tamang panahon. Hindi tayo dapat mag-away ngayon. Sagot ni Chunkyu, na patuloy na umaatras. Napanatili niya ang isang tiyak na distansya sa pagitan nila. Kung gayon, kailan ang tamang oras? Kain na hinalang tanong ni Linfang. Malalaman mo sa tamang panahon. Malamig na sabi ni Chu Chunkyu. Ang langit at lupa ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan. Lahat ng devils ay tatapakan. Ang mundo ng mga mortal ay tatanggihan. Ang pinakahuli at ang 10,000 pagbabago ng mundo ay maaaring magbago sa loob ng isang sandali ng pag-iisip. Si Chu Chunkyu ay nawala sa kadiliman. Lumitaw ang isang black hole, hinigop niya ang sarili niya at nawala. Isang thread na lamang ng mapanganib na chi ang naiwan. Dahil nagsimula nang bumangon si Chu Chunkyu noong araw ng Pathfinder ng Imperial Rank list, nagsimula siyang magbago. Nagkaroon ng impresyon si Linfang na si Chu Chunkyu ay napakahiwaga, na parabang natutunan niya ang ilang hindi kapani-paniwalang mga lihim. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan, walang sinumang nagulat kay Linfang. Maraming tao ang nakakita kung gaano kalakas si Chu Chunkyu, at nakita rin nila na tumanggi siyang labanan si Linfang, na nangangahulugang si Linfang ay lubhang mapanganib din. Bukod kay Chu Chunkyu, may iba pang kilala si Linfang. Ang isang iyon ay lumahok sa meeting of the Continent of the Nine Clouds at mas mataas ang ranggo kaysa kay Chu Chunkyu, pumangalawa. Kung Mi. Si Kung Ming ay nasa magulong lugar na iyon, kasama ang 18 Sakyamuni sa likod niya. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang malakas, lahat sila ay nagmula sa Buddha Shrine. Si Kung Ming ay nakikipaglaban sa ilang tao. Napapaligiran siya ng mga imaheng Buddha. Siya ay nagmukhang isang Diyos ng kamatayan, ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng isang nakakatakot na buhay Buddha lakas. Ang 18 Sakyamuni sa likod niya ay nakatayo doon at pinoprotektahan siya, hindi sila nasangkot sa labanan. Nandoon sila para tulungan siya. Mas malakas sila kaysa kay Kung Ming, kahit na mababa ang antas ng mga saint. Kabilang sa kanila ang 3 mataas na antas na mga saint. Nakakatakot ang ganoong uri ng hukbo, at walang gustong saktan sila. Pero dumating lang sila para protektahan si Kung Ming. Mabilis na natapos ang labanan, nakakuha ng mas maraming puntos si Kung Ming. Mukha siyang walang ekspresyon at dahan-daang nagpatuloy sa paglalakad. Siya ay pumunta sa makadiyos na libingan para sa isang dahilan lamang. Isang espiritual na nilalang sa di mabilang na lugar ang nakipag-usap sa kanya at nag-activate ng makadiyos na makasaysayang labi, tila, sila ay nasa lugar ng paramita. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2387, Pag-unawa sa kabagalan. Umalis si Chu Chunkyu, at nagpatuloy si Linfang sa paghahanap ng mga taong makakalaban. Nabangga niya ang isang saint na nakakaunawa sa lakas ng yelo at nyebe. Pinatay siya ni Linfang sa isang sword strike. Ang mga half-saints ay masyadong mahina para sa kanya. Mas marami siyang naipon na puntos. Umihip ang hangin ng taglagas, lumutang ang mga patay na dahon sa paligid. May mga panahon din sa makadiyos na libingan. Si Linfang ay nasa godly grave na sa loob ng 6 na buwan. Siya ay nangangaso ng mga puntos, at naipon ng marami. Ang enerhiya sa kanyang ikatlong mata ay nagiging mas matatag. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakita ng isang espiritual na nilalang. Si Linfang ay nakikipaglaban sa isang saint sa empty space grave.
Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at naglabas ng milyon-milyong death stamp na naging death spear. Naging madilim at mapurol ang hangin, na puno ng layunin ng kamatayan. Ang saint na kinakalaban niya ay gustong gumamit ng walang laman na lakas para makaiwas, ngunit ang mga death stamp ay naging celestial daw at sinira ang lahat sa kanilang landas. Ang mga death stamp sa kanilang mga anyo ng sibat ay tumusok sa kanyang katawan, parang bilyon-bilyong karayom ang tumutusok sa kanya. Namatay siya at ang kanyang mga puntos ay nakuha sa ikatlong mata ni Lin Fang. Pagkatapos noon, mabilis na nagpatuloy si Lin Fang sa paggalaw. Ito ay ang empty space grave. Siya ay nasa pag-alit na teritoryo, isang mananalakay. Kung makita siya ng Saints of the Empty Space Area, gagawin nila ang lahat para patayin siya. Susubukan nilang pigilan siya na makakuha ng higit pang mga puntos. Lumakas ang bakanteng espasyo, naramdaman ni Lin Fang na nanginginig ang kapaligiran sa paligid niya. May nakatingin sa akin, naisip ni Lin Fang. Napakaingat niya doon. Gusto niyang magnakaw ng ilang puntos at pagkatapos ay umalis upang maiwasang mapaligiran, ngunit sa sandaling iyon, may ilang saint na nakatingin sa kanya. Hindi naman siya nagmamadaling umatake. Gusto niyang dumating ang ibang mga cultivator at palibutan si Lin Fang. Galing ka sa Firegrave, 3 buwan na kitang pinagmamasdan. Nakapatay ka ng isang saint kahit araw-araw, at pinapatay mo sila ng malupit. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo. Pahayag ng isang boses, na nagsasabi sa lahat na naroon si Lin Fang. Kinuklon ni Lin Fang ang kanyang sarili at lumipat sa lahat ng direksyon. Sira. Bumaba si Celestial daw. Ang isang paputok na walang laman na lakas ng espasyo ay binomba ang lugar at sinira ang mga clone ng sunod-sunod. Tanging ang tunay na katawan ni Lin Fang ang natitira at nagpatuloy siya sa pagtakas. Ngunit hindi niya maitago sa mga nagkukumpulan. May isang cultivator sa kadiliman. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Sa pagkakataong ito, dahil sa iyo, makikipag-ugnayan ako sa ilang napakakapangyarihang mga saint. Hindi ka makakatakas kahit sa himpapawid. Muling wika ng boses. Nasuri na niya ang kakayahan ni Lin Fang na makatakas. Hangin. Gumalaw si Lin Fang na parang buhawi. Siya ay tumawid sa lupa na parang dahon sa isang bagyo. Lumipat siya patungo sa hangganan, hindi patungo sa kailaliman ng empty space area. Napakadelikado ng border area, pwede siyang makumkob doon, pero sa kailaliman ng empty space area, mas malala pa. Ang Saints of the Empty Space Area ay nagsanib sanhi. Isang dambuhalang puno ang nawasak, isang nakakatakot na bakanting lakas ng espasyo ang humabol sa kanya. Tumibok ang puso ni Lin Fang. Mayroong hindi bababa sa 3 mababang antas na mga saint na humahabol sa kanya. Hindi ka makakatakas. Deklare ng boses. Bumaba mula sa langit ang celestial daw. Biglang lumitaw ang mga marka at nagsimulang mag-intertwine. Isang nakakatakot na bakanteng space cage ang lumitaw sa lupa. Biglang huminto si Lin Fang. Siya ay nasa napakalaking kulungan. Sa kanyang harapan, may dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya, at pumasok sa kulungan. Sa kanyang kaliwa at sa itaas niya, dumating din ang 2 pang cultivator. May 3 cultivator sa paligid niya. Ikaw ba ay isang mababang antas na saint o isang half-saint? Kung ikaw ay isang mababang antas na saint, ikaw ay isang mababang antas na saint na nagpapanggap na isang half-saint para pumatay ng mga half-saints, dapat ay hindi ka nakakuha ng maraming puntos. Pinatay mo ang ating mga half-saints, hindi ko iyon matitiis. Masyado kang bastos. Malamig na pahayag ng cultivator sa itaas niya. At isa akong half-saint at 3 kayong mababang antas na mga saint, sa tingin mo ba ay walang pakundangan iyon? Malamig na tanong ni Lin Fang. Gayunpaman, hindi namin matiyak na isa ka talagang half-saint. Kahit na ikaw ay talagang half-saint, hindi ka panipaniwala ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban, papatayin mo lang ang aking mga kasama. Hindi gaanong mga saint ang pumupunta sa Godly Grave, ang Empty Space Grave ay isang maliit na lugar lamang. Sa makatuwid, papatayin ka pa rin namin. Hindi namin hahayaang kumilos ka ng ganyan dito. Since you say so, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap? Kumilos ka lang, sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Nag-flash ang mga ilaw ng espada. Tumitaw ang God Sword sa kamay ni Lin Fang. Lumipad siya patungo sa isang mababang antas na saint na napapaligiran ng lakas ng Diyos. Isang puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid ng kanyang espada, alikabok at buhangin na lumilipad at naglalaho sa puyo ng tubig. Lumaki ang bagyo. Maraming maliliit na vortex ang lumitaw sa paligid ng espada. Naabsorb nito ang lahat ng chi sa paligid. Ang pamamaraan ng isang saint, ang espadang iyon ay konektado sa pamamaraan ng kanyang saint. Naglalaman ito ng makapangyarihang layunin. Ang 3 saint ay namangha. Ang pamamaraan ng saint na iyon ay talagang nakakatakot. Naabsorb nito ang lahat sa paligid nito. Ang 3 mababang antas na mga saint ay namangha. Ang mga vortex ay lumalaki ng higit at mas mapanganib. Kung sila ay magkakasama, ang kanilang kapangyarihan sa pagsipsip ay magiging mas hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ang mundo sa paligid niya, siya ay isang Diyos. Ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas. Ang 3 mababang antas na mga saint ay naglabas ng gininto ang walang laman na lakas ng espasyo, ang katotohanan ay nagsimulang yumo. Isang celestial curtain ang lumitaw at naging matalas na nakakasilaw ng mga espada. Kung sabay silang umatake, magiging kahanga-hanga ang kanilang atake.
Ang isa sa kanila ay tumalon sa walang laman na kalawakan at naglaho, ang isa naman ay naglabas ng mga walang laman na hole sa kalawakan at sumanib sa kanila, naging isang celestial na kulungan na maaaring mangapi sa lahat. Ang kapaligiran ay handa ng sumabog. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Linfang, patuloy na sumusulong. Wala siyang choice, kailangan niyang pumatay ng tao para maiwasang mabiktima ng group attack, hindi niya alam kung may ganoong kapangyarihan ng tatlong taong ito o wala. Sa wakas, sumugod si Linfang at umatake. Kasabay nito, ang walang laman na mga espada sa espasyo ng kanyang kalaban ay pumutok sa kanya. Para bang ang pag-ataking iyon ay maaaring pumatay ng 12-12 ng mga saint ng sabay-sabay. Slash. Si Linfang ay nag-iipon pa ng lakas sa kanyang espada, ngunit hindi siya umatake. Dumating din ang pag-atake ng dalawa pa. Inapi siya ni Cages nang muling lumitaw ang isa, may hawak na martilyo na walang laman na puwang sa ulo ni Linfang. Mukhang napakabigat nito. Nakapikit si Linfang, siya ang Diyos sa kanyang mundo. Kitang-kita niya ang martilyo, ang mga espada, at ang mga kulungan. Siguro kaya niyang sirain ang tatlong pag-ataking iyon kung siya ay magpapakawala ng sarili niyang pag-atake sa perpektong oras, ngunit sa ganoong paraan, ang kanyang atake sa espada ay hindi magiging kasing lakas, at mawawasak din. Kasabay nito, palalampasan niya ang pagkakataong atakihin ng isa sa kanila. Napapalibutan na siya kaya delikado ang sitwasyon. Kinailangan ni Linfang na kumilos na parang siya ay isang tagalabas. Kailangan niyang obserbahan ang labanan mula sa bawat punto ng view. Kailangan niyang maging omniscient, tulad ng isang Diyos. Gumagamit si Rooexi ng lakas ng kabagalan sa mga ganitong kondisyon. Sa antas ng aking paglilinang at sa lakas ng aking Diyos, ako ay malakas, ngunit ang lakas ng bilis ay mahalaga din. Dahil ako ang Diyos ng sarili kong katawan, dapat kong gamitin ang Godspeed, at slow na strength, naisip ni Linfang. Siya ay nakatutok at naiintindihan ang paglilinang mula sa lahat ng uri ng mga pananaw. Ang bilis at kabagalan ay isang uri ng layunin, mayroon akong ganap na kontrol sa sarili kong mga pag-atake. Hindi ko talaga maimpluwensyahan ang mga pag-atake ng aking mga kaaway, ngunit dahil magagamit ko ang lakas ng aking Diyos sa labas ng mundo, walang imposible, naisip ni Linfang. Sumalungat si Chu Chunqiu sa kalooban ng langit, laban sa kalikasan. Hindi ko sinusunod ang kalooban ng langit, ngunit hindi rin ako sumasalungat dito. Ako lang ang sarili kong Diyos, kontrolado ko ang lahat. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at sinabi. Mabagal. Isang misteryosong layunin ng Celestial daw ang pumalibot sa lugar, at bumagal ang lahat. Siyempre, ngayon lang naintindihan ni Linfang ang ganoong klase ng lakas, hindi niya magawang pamagalin sila tulad ng ilang cultivator na pamilyar dito. Ang isang master ng pagbagal ay maaaring huminto sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Ngunit ito ay sapat na. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2388, Pag-unawa sa bilis. Sa mga mapanganib na kalagayan, ang isang maliit na pagkakaiba ay maaaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba, lalo na sa mga antas ng paglilinang. Kung naiintindihan ni Linfang ang bilis at mabagal na celestial daw, magiging maganda ito, ngunit hindi iyon ang nangyari. Isa na siyang saint at bigla niyang naunawaan ang slow intent, na pinagsama niya sa sarili niyang Diyos celestial daw. Habang papalapit ang kanyang mga kaaway, mas mabagal din ang kanilang paggalaw. Gayunpaman, kapag ang isang cultivator ay nakontrol ang mabagal na lakas sa sukdulan, hindi na ito mabagal na lakas, ito ay naging lakas ng oras. Naisip lang iyon ni Linfang, at naging mapanganib ang sitwasyon para sa mga kaaway. Napasulyap siya sa kanila, biglang lumingon, at ang espada ng kanyang Diyos ay biglang tumaga patungo sa may martilyo. Ikaw, namangha ang cultivator na iyon. Kahit na mas mabagal sila, kontrolado pa rin nila ang kanilang mga pag-atake. Nawala ang kanyang martilyo at naging mga bakanteng ilaw sa paligid niya. Bigla siyang naging malabo na para bang mawawala na siya. Ngunit ang espada ni Linfang ay napakabilis at naglalaman ng lakas ng pagsipsip, kaya nagsimula itong sumipsip ng celestial daw. Ang figure ng saint ay nagsimulang umiwas nang lumitaw ang espada sa kanyang harapan, at ang sumisipsip na lakas ay sumipsip sa kanya. Hindi sinubukan ni Linfang na makuha ang kanyang salita, ang espada ng kanyang Diyos ay lubos na hinigop ang lalaki. Ang espada ay huni ng marahas, at si Linfang ay nagpatuloy sa pag-atake. Nawala ang kanyang mabagal na layunin, isang nakakatakot na dami ng matalim na empty space sword ang lumipat patungo sa kanya at ang walang laman na space cage ay patuloy na inaapi siya. Bumalik ka, nagbabala sa cultivator na iyon ng galit na galit. Gayunpaman, ang kanyang kaibigan ay napakalapit na, at hindi na makagalaw. Ikinaway niya ang kanyang kamay, at ang kanyang mga bakanteng space cage ay nagpatuloy sa pag-api kay Linfang. Sa kanyang harapan, tinatakan ng mga hola ang lugar upang pigilan ang mga espada ni Linfang sa pagsulong. Sinalubong ng mga musikal na kaluskos ang pagsisikap na iyon, nabasag ang mga hola at siya ay itinapon pabalik. Mabagal. Isang nakakatakot na mabagal na lakas ang pumuno sa hangin, at bumagal ang lahat. Mamatay. Inis na sabi ni Saint. Si Linfang ay nanatiling nakatutok, ang kanyang espada ay hindi naapektuhan. Ang lakas ng kanyang Diyos ay nakapalibot sa lalaki. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga marka ng deployment ng Celestial Daw at nagsimulang mag-interweaving. Sila ay naging isang magandang pattern. Inilagay ni Linfang ang kanyang mga daliri sa pattern at ang kanyang espada ay tumama dito ng malakas.
Naramdaman ng kanyang kalaban ang panganib, ngunit mabilis na kumilos si Lin Feng, mas mabilis pa kaysa sa isang sandali. Ang kanyang espada ay tila naglalaman ng lakas ng bilis. Hindi nila siya masundan ng kanilang mga mata. Pinandilatan siya ng lalaki, nakatingin, natatakot na baka may makalimutan siya. Mamatay. Dinuraan ng lalaki nang lumitaw si Lin Feng sa kanyang harapan. Direkta siyang naglabas ng gininto ang lakas kay Lin Feng. Dahil napakabilis ni Lin Feng na lumalapit sa kanya, hindi siya nakaiwas. Mabagal. Galit na sigaw ni Lin Feng. Napakalapit nila sa isa't isa, kaya agad na bumagal ang pag-atake ng kanyang kaaway. Mabagal, mabagal, mabagal. Sabi ni Lin Feng. Pinakawalan niya ang Diyos Celestial daw, na tila isang walang katulad na Diyos sa sandaling yun. Bumagal ang gininto ang enerhiya ng kalaban, ngunit napakabilis pa rin nila. Naglabas si Lin Feng ng mga deployment lights na nakapalibot sa bakanteng espasyo. Ang ikatlong mata ni Lin Feng ay pumutok, tumulo ang dugo. Dumating sa kanyang harapan ang gintong lakas. Mamatay. Nawala ang espada ni Lin Feng habang naglalabas siya ng slowness energy sa paligid niya. Parang huminto ang oras. Nakasilaw na mga ilaw ang nakapalibot kay Lin Feng, at siya ay nawala. Ang gininto ang lakas ay sumuntok, ngunit si Lin Feng ay wala na doon. Hindi. Ang kaaway ni Lin Feng ay hindi kasing swerte. Tinusok ng God Sword ang kanyang ulo at pinatay siya, bago bumalik kay Lin Feng. Dumudugo ang ikatlong mata ni Lin Feng, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang lakas sa buhay ay hindi kapanipaniwala. Ang gininto ang pag-atake na ikinasugat niya ay tunay na kakilakilabot. Kung medyo mabagal lang ang reaksyon niya, namatay na siya. Gaya ng inaasahan, laban sa sinumang mababang antas na saint, kailangan kong maging lubhang maingat. Nasa akin ang aking God Sword, ngunit ang ibang tao ay mayroon ding mahahalagang bagay. Ang gininto ang pag-atake na iyon ay isang malakas na gininto ang kidlat, isang bagay na magagamit niya anumang oras. Kung hindi pa ako nag-react ng mabilis, patay na ako. Sa totoo lang, napakaswerte noon. Kung hindi niya naintindihan ang mabagal at bilis na lakas sa laban ng iyon, hindi siya mananalo. Kahit na maaari rin niyang gamitin ang Great Empty Space Technique para mawala, hindi ito magiging sapat laban sa mahalagang bagay ng kaaway, ang gintong kidlat. Tumalikod si Lin Feng upang labanan ang huli, ngunit ang lalaking iyon ay nagsimula nang tumakas nang makita niyang pinatay ni Lin Feng ang kanyang kasama. Alam niya na kapag hindi siya nakatakas, papatayin siya ni Lin Feng. Nahulaan din niya na kung hindi naintindihan ni Lin Feng ang mabagal at bilis ng lakas sa huling minuto, magkakaroon sila ng pagkakataon, ngunit ngayon huli na ang lahat. Nakarinig si Lin Feng ng mas maraming tunog ng pagsipol, at agad na nag-react. Kumislap ang kanyang figure, at umalis siya sa empty space grave. Kung napakalakas na mga saint ang nakapaligid sa kanya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Malapit na ako sa border area. Si Lin Feng ay hindi nang ahas na lumipad, nakadikit sa lupa. Ayaw niyang mapansin siya ng mga tao. Naramdaman niya ang ilang paputok na chi sa likod niya, at alam niyang may mga taong naghahanap sa kanya. Tumakas. Sa isip niya, binilisan. Pumunta siya sa empty space area para magnakaw ng mga puntos, at nakuha niya ang atensyon ng mga tao kahit na siya ay nagpatuloy ng may matinding pag-iingat. Siya ay natapos na napalibutan. Ngayon, kailangan niyang tumakas. Sa wakas, dumating si Lin Feng sa border area, ngunit hindi siya huminto hanggang sa makakita siya ng isang bundok na tirahan na mapagtataguan. Gumawa siya ng isang mahusay na deployment spell sa labas ng kuweba upang protektahan ang kanyang sarili. Kailangan niyang magsanay ng cultivation. Umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sobrang bilis, nasa sarili niyang mundo. Makokontrol ni Lin Feng ang lahat sa sarili niyang mundo. Sa mundo ng kanyang katawan, siya ang celestial daw, siya ang Diyos. Maraming puno ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng at naglalabas ng mga kaluskos. Nakalutang ang mga dahon sa hangin. Mabagal. Biglang bumagal ang buong mundo niya. Bumagal din ang mga dahon sa hangin. Sa lakas ng kanyang pag-iisip, maaaring bumagal ang kanyang mundo sa isang kisap mata. Gaya ng inaasahan, sa mundo ko, magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Kung magdadala ako ng mga kaaway sa aking mundo, magkakaroon ako ng kalamangan. Kahit saan sila magpunta, hindi sila makakatakas sa mabagal na lakas. Sa labas ng mundo, makokontrol ko ang espasyo sa paligid ko, kaya kung talagang magkakalapit ang mga tao, mababagal din sila ng husto. Siyempre, may limitasyon din ang layunin ng Celestial daw. Kung ang kalaban ni Lin Feng ay masyadong malakas, tulad ng isang mataas na antas na saint, ang kanyang mabagal na lakas ay hindi magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ngunit muli, ang mga ganitong kaso ay bihira. Si Lin Feng ay napakahusay din sa mga tuntunin ng bilis. Dahil naiintindihan ko ang mabagal na lakas, naiintindihan ko rin ang lakas ng bilis. Kung maiintindihan kong mabuti ang dalawa, itutulak nito ang aking kakayahan sa pakikipaglaban sa susunod na antas. Bulong niya sa sarili. Nakapikit pa rin ang mga mata niya, nakatutok siya. Kanina pa, nakikipaglaban ako sa tatlong tao, at nagkaroon ako ng impresyon na mahirap para sa akin na iwasan ang kanilang pag-atake. Pagkatapos ay naiintindihan ko ang mabagal na lakas, ngunit paano mag-aral ng bilis. Bulong ni Lin Feng. Ang mga dahon ng puno ay lumulutang pa rin sa paligid niya, napakabagal.
Mabagal niyang gawin ang mga ito, ngunit ano ang kailangan niyang gawin para makakilos sila ng napakabilis? Nag-iisip si Lin Fang. Karaniwang ginagamit niya ang lakas ng hangin at lakas ng bakanteng espasyo para pabilisin ang pag-atake ng kanyang espada. Mabilis ang ibig sabihin ng malalakas na pag-atake para sa kanya. Kapag ang isang maliit na bato ay nahulog sa iyong ulo mula sa isang maikling distansya wala kang maramdaman, ngunit kapag ito ay nahulog mula sa isang makabuluhang taas, pagkatapos ay masakit, maaari itong tumagos sa iyong balat at masugatan ka, hanggang sa maaaring pumatay ng ilang tao. Mabilis iyon. Ngunit paano gumawa ng isang bagay ng mabilis? Malalim ang iniisip ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2389, Giant God's Clan. Hindi huminto ang oras dahil sa isang tao. Lumipas ang oras, at lumipas ang 2 buwan. Nag-aaral pa rin si Lin Fang, nasa sarili niyang mundo. Marami siyang pinagpraktisan, ang bilis niyang tumaas ng husto. Ang kanyang mga pag-atake ay mas mabilis, ngunit hindi ito ang uri ng bilis na sinusubukan niyang makamit. Hindi niya gustong gawing mas mabilis ang mga bagay gamit ang lakas ng hangin o bakanteng espasyo, o mga diskarte sa liksi, o layunin. Hindi rin iyon celestial daw ang layunin. Baka mali ang tingin ko. Noong lumaban ako sa 3 taong iyon, inatake nila ako, gusto kong pabagalin sila. Mabilis ang kanilang mga pag-atake, ngunit pagkatapos ay naging malinaw ang lahat. Alinsunod dito, mabilis akong nakapag-react, ngunit bunga iyon ng mabagal na lakas. Ang bilis at pagbagal ay isang uri ng daw, naisip niya. Pinilit niyang kumalma. Siya ay nasa kanyang mundo at nakatingin sa malayo. Sa kalangitan, lumitaw ang mga ulap at dahan-daang lumipad. Mabagal. Biglang bumagal ang kabuuan, kasama na ang mga ulap sa langit. Paano kung iyon ang tunay na bilis ng mundo? Biglang naisip ni Lin Fang. Siya ang Diyos ng kanyang mundo, kaya niyang magpasya ang lahat. Kaya niyang itakda ang bilis ng kanyang mundo. Ang totoong bilis noon ay mas mabilis kaysa sa bagal. Ang kabilisan at kabagalan ay hindi ganap, sila ay kaman. Ang konsepto ay napakasimple. Mabilis. Sabi ni Lin Fang, nakangiting tuwang-tuwa. Biglang, ang mga ulap ay nag-drift ng mas mabilis, gumagalaw muli sa kanilang orihinal na bilis, at pagkatapos ay mas mabilis pa. Lahat ng sinubukan ko noon ay walang silbi. Sa isip ni Lin Fang, natatawa sa sarili. Minsan, kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay, tumitingin ka sa maling direksyon. Parang kapag naglalakad ka, kung maling direksyon ang pipiliin mo, makakalakad ka pa, mapapagod ka, pero hindi mo mahanap ang tamang daan. Ang kailangan mo lang gawin ay lumiko at hanapin ang tamang paraan. Ang panuntunang iyon ay talagang inilapat sa lahat ng bagay sa mundo. Ngayon, mayroon akong lakas ng Diyos na nagpapahintulot sa akin na lumikha ng mga pag-atake ni Saint. Naiintindihan ko rin ang bilis at pagbagal. Kahit na hindi ako gumamit ng Saint's weapons, dapat madali kong mapatay ang mababang antas ng mga Saint. Kung mapapabuti ko ang aking lakas sa Diyos, lalo akong lalakas. Si Lin Fang ay naiinip sa sandaling iyon. Mahusay na ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban, kung makakalusot siya, lalo siyang nakakatakot. Ang bawat antas ay parang mundo. Kung maaari niyang palakihin ang lakas ng kanyang Diyos, ito ay magiging perpekto. Ngunit hindi niya iyon makontrol. Kinailangan niyang hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito. Kapag ang mga kondisyon ay hinog na, ang tagumpay ay natural na nakamit. Umalis si Lin Fang sa kanyang mundo at huminga ng malalim. Ang bilis at pagbagal ay iba sa lahat ng iba pang uri ng lakas na napag-aralan niya noon. Ito ay pandagdag sa kanyang paglilinang, at maaaring makaimpluwensya sa kanyang mga pag-atake, at makapagpahina sa kanyang mga kaaway. Ang pagbagal at pagpapabilis ay maaaring ituring na isang konsepto, at sa pag-aaral ng isang konsepto, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Dinala niya ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban sa susunod na antas. Kung kailangan niyang labanan muli ang 3 mababang antas na mga Saint, dudurugin niya ang mga ito sa isang kisap mata, hindi na sila maglalagay ng banta sa kanya. Hindi ko alam kung gaano karaming mga punto ang mayroon ako, ngunit ilan pa ang kailangan ko bago tumanggap ng mga tagubilin ng isang espiritual na nilalang. Siya ay nagtaka. Inalis niya ang kanyang deployment spell at umalis sa kuweba, nakatingin sa paggalaw. Biglang naparalisa si Lin Fang. Isang malakas na lakas ng bakanteng espasyo ang nakapalibot sa kanya. Parang nagyelo ang kapaligiran sa paligid niya, halos hindi siya makagalaw. Isang taong nakaitim na damit ang bumungad sa kanyang harapan. Napansin niya na may naglagay ng deployment spell sa kuwebang iyon. Kaya naman, hindi pa niya sinubukang pumasok, naghintay lang siya. 2 buwan na siyang naghihintay, at sa wakas, nakalabas na si Lin Fang. Gusto niyang patayin si Lin Fang sa isang welga. Alam ni Lin Fang na isang malakas na pag-atake sa kalawakan ang pumipigil sa kanya. Ang lakas ng bakanteng espasyo ay naglalaman ng celestial daw. Nakita niya ang isang kamay na gumagalaw patungo sa kanyang ulo. Malamig na ungol ni Lin Fang. Kung tumama ang kamay sa ulo niya, sisabog ang bungo niya. Diyos. Inilabas ni Lin Fang ang lakas ng Diyos sa paligid niya. Walang celestial daw ang makakalusot dito. Magagamit niya ang lakas ng Diyos sa paligid niya. Ang kanyang kaaway ay isang half-saint, ngunit ang kanyang celestial daw ay walang silbi laban kay Lin Fang. Sa totoo lang, madaling mapatay siya ni Lin Fang, ngunit hindi niya ginawa. Hinintay niyang lalapit ang kamay at sinabing,
Mabagal. Bumagal ang kamay. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang kalaban. Bilis, bilis. Bakit napakabagal ng kanyang pag-atake? Ang kanyang pag-atake sa kamay ay gumagalaw sa 1/5 ng normal nitong bilis. Gaano nakakatakot. Nagiging delikado para sa kanya ngayon. Mabagal. Gumalaw ang Diyos ni Linfang na si Celestial Dao, gusto niyang makita kung gaano niya kayang pabagalin ang umaatake. Walang nagawa ang lalaki na makatakas sa mga pananaw ni Linfang. Ang half-saint na iyon na gustong lumaban sa kanya ay nagpakamatay. Mas mabagal pa, paano kaya yon? Namutla ang mukha ng lalaki habang papalapit siya kay Linfang. 3 metro ang layo nila sa isa't isa, wala lang. Sa mga normal na panahon, kailangan niya ng 1 millisecond upang maabot si Linfang, ngunit sa sandaling iyon, siya ay kasing bagal ng kuhol. Aabutin siya ng 20 minuto upang lumipat ng higit sa 3 metro. Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay, guro. Sigaw ng kalaban ni Linfang. Hindi siya maaaring mamatay, siya ay mamamatay. Paano may iligtas ni Linfang ang kanyang buhay? Tapos na, sabi ni Linfang. Tinuro niya ng daliri ang lalaki at milyon-milyong death stamp ang bumaril. Pinagsama rin niya ang lakas ng god death sa loob nila. Mabilis. Sabi ni Linfang, at ang kanyang pag-atake ay mas bumilis pa. Ang lalaki ay kulay abo na, at namatay kaagad. Si Linfang ay madaling nanalo ng mas maraming puntos. Kumislap ang kanyang figure. Lumipad siya sa kalangitan ng gabi. Lumabas ang buwan, at medyo malamig. Bumangon si Linfang sa mga ulap. Nakarating siya sa tuktok ng bundok kung saan madali siyang nakikita ng mga tao. Siya ay naging mas malakas, madali niyang mapatay ang half-saints. Hindi na niya kailangang magtago sa border area. Naghihintay siya ng mga kalaban ngayon. Dahil kailangan niya ng maraming puntos upang matanggap ang mga tagubilin ng mga espiritual na nilalang, nais niyang makakuha ng mga puntos ng mabilis. Walang makakagawa nito tulad niya. Siya ay tila isang half-saint, ngunit siya ay higit, mas malakas kaysa sa half-saints. Ang mga mababang antas na saint ay hindi interesado sa kanya dahil ang pagpatay sa mga half-saints ay hindi nagdulot sa kanila ng maraming puntos. May ilang naglalakihang figure na nakaupo sa harap ng isang tirahan sa bundok. Ang pinakamaikli ay 260 centimeters ang taas. Ang mga matataas ay higit sa 3 metro. Mukha silang hindi kapanipaniwala at nakakatakot. Ang kanilang chi ay makapangyarihan at sinaunang panahon. 800 years, matagal na tayong nandito. Kami ang 4 na huling cultivator ng Giant Gods Clan na natitira. Kahit na marami kaming punto, hindi pa rin kami nakakahanap ng paraan para ma-access ang historical remains. Hanggang kailan tayo maghihintay dito? Single ng isa sa mga higanti. 800 taon na sila rito. Noon, 13 sila. Lahat sila ay mga saint, ngayon ay 4 na lamang, ang iba ay namatay na. Sila ay naging pabaya. Napagtanto nila na napakaraming mga saint sa lugar na ito. Ang ilan sa iba pang mga bilanggo ay naroon ng libu-libo at kahit 12 ng libu-libong taon. Pangatlong tiyuhin, may mga Diyos ba? Tanong ng medyo bata. May mga historical remains ba talaga? Hindi niya naintindihan, nagkaroon siya ng impresyon na ang mga alamat tungkol sa mga Diyos ay kasinungalingan. Bakit hindi sila nagpakita? Sa mga libro ng ating mundo, sinabi na may mga Diyos noong unang panahon, ang mga inapo ng mga Diyos ang lumikha ng ating angkan. Talagang hahanapin natin sila, sabi ng isa pang higanti. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Siguro, pinagmamasdan tayo ng mga Diyos sa lahat ng oras, ngunit hindi sila lumilitaw at hindi natin mahanap, bakit? Kailangan natin silang mahanap. Sabi ng isa pa, hindi niya naintindihan. Bakit? Sabi ng higanti. Ayon sa mga alamat, nilikha ng mga Diyos ang mundong iyon at kinokontrol ang lahat, sila ay pinakamataas na nilalang. Hindi sila samipot dahil gusto nila na patuloy silang hinahanap ng mga tao, kung ganoon din ang determinasyon ng mga tao, determinado din sila sa landas ng paglilinang, iyon ang dahilan kung bakit. Kung hindi, kung magpapakita ang mga Diyos, ang mga cultivator ay titigil sa pag-unlad sa isang tiyak na antas ng paglilinang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2370, Ju Shen Kui Shan. Ang 4 na miyembro ng Giant Gods Clan ay nagtaas ng ulo at tumingin sa malayo. Nagkaroon ng away. Third uncle, dapat ba tayong magpatuloy sa pagkuha ng mga puntos? Tingnan natin. Ang isa sa kanila ay napakalakas, kinokontrol niya ang mabagal na lakas. Kaya niyang gawin ng mga tao na kumilos ng napakabagal. Hindi ka naman masyadong mabilis, kaya kapag ginamit ka niyan, madali ka niyang papatayin. Sagot ng higanti. Ang lakas ng aming angkan ay hindi ka panipaniwala, maaari naming basagin ang kanyang lakas ng kabagalan. Sabi nung isa, mukhang masigasig siya. Teka, masyadong mabilis ang kanyang mga pag-atake. Masyadong malakas ang mga ganyang tao. Baka hindi sila taga-mundo natin. Bulong ng pangatlong tiyuhin. Sa tingin mo ba may ibang mundo, pangatlong kapatid? Tanong ng middle-aged giant sa tabi niya. Oo, bakit ayaw ko? Ang mga cultivator ay maaaring lumikha ng kanilang sariling mga mundo kapag sila ay pumasok sa Huangqi layer, at kapag sila ay naging maalamat na mga Diyos, hindi na sila lumikha ng maliliit na mundo, lumikha sila ng magagandang mundo. Noong unang panahon, maraming Diyos, hindi lang isa, kaya siguro konektado ang mundo natin sa ibang mundo.
Iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto kong hanapin ang mga bakas ng mga Diyos, upang maunawaan ang mga bagay na iyon. Sino ang kumokontrol sa mundo, o sa mga mundo? Lumipas ang 800 taon, sa palagay ko ay hindi ang ating mundo ang pangunahing. Dapat mayroong isang mas malaking mundo kaysa sa atin. Napaka-misteryoso. Maliban kung tayo ay maging mga Diyos, hindi natin mauunawaan ang mga bagay na iyon. Kung tayo ay naging mga Diyos, makakagawa din tayo ng mga dakilang mundo. Pangatlo, Uncle, gusto kong pumunta at subukan. Sabi ng isa sa kanila. Nagsimula siyang tumakbo, kasunod ang kulog. Yung batang yan. Hindi siya pasensya. Samahan na natin siya. Kami na lang ang 4 na miyembro ng Giant Gods Clan na natitira. Walang sino man sa atin ang maaaring mamatay. Sumunod sila sa kanya. Ang kanilang laki ay hindi nakaimpluwensya sa kanilang bilis. Agad silang lumitaw sa likod ni Zhu Shenyan. Sinisira ni Lin Fang ang isang cultivator, lumalabas ang lakas ng demonyo mula sa kanyang mga daliri. Pagkatapos, tumigil siya at tumingin sa paligid. Natigilan siya nang makita niya ang mga miyembro ng Giant Gods Clan. Ang mga taong iyon ay mukhang kakaiba, tulad ng mga sinaunang Diyos, at hindi kapani-paniwalang malakas. Sa kanilang ikatlong mata, ang salitang Starlit ay isinulat na ang ibig sabihin ay kinatawan nila ang Starlit Grave. Ang Starlit Sky Shrine ay ang Fortune Shrine noong sinaunahon. Bukod sa 4 na higanteng iyon, mas maraming tao ang lumitaw sa kanilang paligid, lahat ay may hindi kapani-paniwalang chi. Pambihira silang tumingin. Maraming tao ang nagulat nang makita nila ang mga higanti, ngunit karamihan sa kanila ay nakatingin kay Lin Fang. Napatay niya ang ilang tao bago ito. Napakalakas niya, at malamang na marami siyang puntos. Halika dito, sabi ng isang tao. Kumislap ang kanyang figure at napadpad siya sa tuktok ng isang bundok. Sinabi niya sa mga higanti. Masyado kayong malakas, hindi ninyo kayang salakayin ang half-saints. Napakalakas ng chi ng lalaking iyon. Siya ay tumingin napakalakas. Makajos na tatak na katawan ng hari. Nagulat si Lin Fang nang makita ang isa pang makajos na imprint king body. Ngunit ang taong ito ay isang saint, kaya ito ay walang kapantay. Hindi kami aatake. Hindi tayo umaatake sa mga taong mas mahina sa atin. Siyempre, huwag patayin ang aming maliit na bata doon. Sabi ni Zhu Shenkuishan. Kaya, kung matatalo ang iyong maliit na bata, hindi siya maaaring mamatay. Pero kung manalo siya, kaya niyang pumatay, anong klaseng rule yan? Sabi ng may godly imprint king body, malamig na nakangiti. Wala tayong choice. Kailangan nating protektahan ang ating mga species. Malapit na tayong maubos. Dahil gusto mo ng patas na laban, ikaw at ako, lumaban tayo. Sabi ni Zhu Shenkuishan, kumikislap pasulong at nagpakawala ng nakakatakot na mga ilaw. Para siyang sinaunang Diyos, marangal at mahalika. Napakalaki ng kanyang chi, lumitaw ang mga bituin sa vault ng langit at pinalapot. Naging mapangapi ang kapaligiran. Pakiramdam ni Lin Fang ay masusuffocate siya. Mataas na antas na saint. Si Lin Fang ay namangha. Ang pagkakaiba ay kahanga-hanga. Kung sinubukan ni Lin Fang na labanan ang higanteng iyon, mamamatay siya kaagad. Sumabog ang lupa, napakalakas ng mga pagsabog na masakit sa tenga ng mga tao. Itinaas ni Zhu Shenkuishan ang kanyang napakalaking kamay at itinulak patungo sa taong may makajos na imprint king body. Ang dambuhalang kamay na iyon ay naglalaman ng lakas ng bituin at nagliliwanag sa lahat gamit ang mga kumikinang na ilaw. Gaano kalakas? Nagulat ang mga tao sa paligid. Isang pamamaraan ba iyon ng Celestial Dao Saint na naglalaman ng Star Celestial Dao? Malamig ang ungol ng may godly imprint king body. Nagpakawala siya ng makikinang na mga ilaw, at ang madilim na kapaligiran ng gabi ay lalong nakasisilaw. Napakalaking sinaunang imprint na kinunan patungo sa napakalaking kamay. Ang mga sinaunang imprint na iyon ay gawa sa lakas ng Dao, ngunit dahil siya ay isang saint, ang kanyang mga pag-atake ay totoo. Ibig sabihin, bumalik na ang kanyang energy sa pinanggalingan, kaya gumagamit siya ng tunay na ginto, na perpekto sa mga tuntunin ng opensa at depensa. Nanginginig ang puso ni Lin Fang. Nakakatakot ang mga pag-atake ng matataas na antas na ito ng mga saint. Talagang naging bahagi sila ng kalikasan. Noong mga araw, natutunan ni Lin Fang ang 9 heavy waves. Isa ito sa pinakasimpleng pag-atake, ngunit kung ang isang mataas na antas na saint na nakakaunawa sa lakas ng ginto ay gumamit nito, kung gayon ang 9 heavy waves ay gagawa ng ginto at talagang kahanga-hanga. Sa Celestial Dao, ang mga pag-atake ay higit, mas malakas. Gumamit si Qin Shan ng maraming pag-atake, ngunit ang paborito niya ay mga mapang-apang pag-atake. Mahilig siyang mangapi at durugan ng mga tao. Ang kanyang ancient holy technique ay naglalaman ng mga mapang-apang pag-atake na maaaring magpatag ng kalangitan. Ang pinakadalisay na lakas ni Lin Fang ay ang lakas ng Diyos. Ang ginto, kahoy, tubig, bilis, pagbagal, at iba pa ay puro uri ng lakas. Sa lakas ng kanyang Diyos, kayang kontrolin ni Lin Fang ang lahat ng uri ng lakas, o kahit paano ay maunawaan ang mga ito. Naiintindihan niya ang bilis at mabagal na lakas sa ganoong paraan. Naunawaan na rin niya ang lakas ng impyerno ngayon, na isang uri ng lakas ng kamatayan. Maaari siyang lumikha ng maraming iba't ibang mga diskarte ng saint ngayon. Ang mataas na antas ng saint na mayroong makajos na imprint king body ay may hindi kapani-paniwalang depensa,
ngunit hindi pa rin niya nagawang protektahan ang sarili mula sa kamay ng higati. Ang kanyang mga sinaunang imprint ay sumabog, at ang dambuhalang kamay ay nagpatuloy sa pagsulong. Isang walang katapusang bilang ng mga bituin ang nagpapaliwanag sa lahat Ang cultivator na may godly imprint king body ay namangha. Milyon-milyong makajos na imprint ang lumitaw sa paligid niya. Sky-shaking imprints. Mamatay. Galit na sigaw ng cultivator. Isang walang katapusang bilang ng mga makajos na imprint ang nagburr sa kalangitan. Nanginginig ang lupa. Ang mga nakakatakot na pagsabog ay hamampas sa hangin. Mabilis na umatras ang mga tao. Lahat ay may impresyon na ang lupa at langit ay guguho. Napakaganda. Ginto, lupa. Naiintindihan niya ang dalawang uri ng pangunahing lakas, gusto ba niyang maunawaan ang 5 elemento. Maraming tao ang nagbulong-bulungan habang umaas. Ang milyon-milyong imprint ng cultivator na iyon ay magiging mas nakakatakot kung naiintindihan niya ang 5 elemento. Si Lin Fang ay nanunood ng labanan, ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin kapag ang matataas na antas na mga saint ay lumaban. Naalala niya noong lumaban si Tian Ruojian noon. Kinokontrol ni Tian Ruojian ang isang espesyal na uri ng lakas, tulad ng kaya niyang baguhin ng espasyo at oras. Muntik na niyang mapatay si Qionglin. Sa sandaling ito, ang dalawang cultivator na ito ay nagbigay sa kanya ng katulad na impresyon, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong manood ng mabuti at matuto. Sino ang nakakaalam? Marahil ito ay makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang lakas sa Diyos. Hindi mo ako matatalo, sabi ni Zhu Shenkuishan, nakatayo roon habang ang mga kamay ay nakadikit sa likod niya. Tumingin siya sa lalaking may makajos na imprint king body at sinabi, "Maaari kang pumunta. Hindi kita papatayin. Hindi ako pumapatay ng mga taong mas mahina kaysa sa akin, gaya ng sinabi ko sa iyo." Gaano ka-agresibo? Naisip ng karamihan. Ang milyon-milyong bituin sa paligid niya ay tila naging panangga para sa kanya. Siguradong natalo ang mga atake ng kanyang saint. Ang cultivator na may godly imprint king body ay nagulat. Hindi man masyadong masarap pakinggan ang sinabi ng higanti, alam din niyang maaari siyang patayin ng higanti. Mayroong 9 na malalaking tao sa tuktok ng 9 na teritoryo. Sana hindi ka tumutol sa pangako mo, Giant Gods Clan. Sabi ng may godly imprint king body. Mabilis siyang nawala. Giant Gods Clan. Si Lin Fang ay namangha, hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Kahit na walang masyadong alam si Lin Fang tungkol sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, marami na siyang nabasa na libro at hindi pa niya nabasa ang tungkol sa Giant Gods Clan. Ikaw, ako, laban tayo. Sinabi ni Zhu Shenyan kay Lin Fang.